Ang plato ng sopas ay mainit pa rin nang sabihin sa akin ng anak kong babae nang mahinahon at hindi kumukurap. Tatay, alis ka na sa bahay na o matutulog ka na lang sa kulungan ng aso. Ikaw ang pumili. Ang mga salita niya ay nanatili sa hangin. Sobrang bigat na kahit ang oasan sa dining room ay hindi na gumalaw pa. Nakakawala ng kutsara mula sa kamay ko, at ang tunog ng metal ay parang putok ng baril. Natulala ako sa kanya, hindi dahil hindi ko pinaniwalaan ang sinabi niya, kundi dahil noon ko lang naintindihan na ang batang pinalaki ko ng buong pagmamahal ay matagal nang nawala. Sa harap ko na lang ang natira ay isang babaeng pinatigas ng ambisyon. Isang estranghero na may dugo ko sa ugat. Sa tabi niya, si Tomas, asawa niya, tahimik na nakatingin, nakapaltok ang mga braso at may ngiti na mapang-asta na hindi ko talaga nagustuhan. Siya ang nagtulak sa kanya para tratuhin ako ng ganoon. Alam ko yon. Pero ang hindi ko alam noon ay natuto na akong manahimik para mas makapakinig ako ng maayos. Sa asilo o sa kulungan ng aso. Ulit niya na parang stranger ang kausap niya. Ganoon ba ang tingin mo sa tatay mo? Tanong ko ng mahinahon. Iyon ang tingin ko sa isang lalaking hindi na makakakilos mag-isa. Kailangan namin ng space, tay. Space. Ngumiti ako ng malungkot. 6 na kwarto ang bahay na to. Hindi naman laki ang problema, kundi ang pagsasama. Sumabat si Tomas. Nakikialam ka sa lahat, Don Victor. Mas maganda kung may mag-alaga sa'yo sa ibang lugar. Mag-alaga. Napakapeking salita kapag galing sa bibig ng mapagkunwari. Humugot ako ng malalim na hininga. Kinuha ang napkin at inilagay sa mesa. Naintindihan ko. So pupunta ka na sa asilo? Tanong ni Lorena nang may pagmamadali. Hindi. Dahan-dahan akong tumayo na may katahimikan na parang nakakabigla sa kanila. Kinuha ko ang lumang cellphone ko sa bulsa at tinawagan ang isang numerong hindi ko na ginamit ng mahigit 10 taon. Anong ginagawa mo? Tanong niya habang nakapaltok ulit ang braso. Nagdedesisyon, sagot ko, at idinikit ang cellphone sa tainga. May malalim na boses na sumagot sa kabilang linya. Victor, ikaw ba yan? German, dumating na ang panahon. Sigurado ka? Higit kailanman. Sage, sabi niya. Sa kalahating oras nandito na ako. Binaba ko. Itinago ang cellphone at tiningnan ang anak ko. May darating para sunduin ako. Sunduin ka. Sino? Makikita mo rin. At naupo ulit ako. Tahimik na tahimik sa hapag. Hindi alam ni Lorena kung matutuwa ba siya o kabahan. Si Tomas naman, halatang hindi mapakali. Paminsan-minsan tumitingin sa pinto. Parang may sorpresa siyang hinihintay na hindi niya maintindihan. Pero bago kami magpatuloy, gusto ko sanang malaman kung nakapag-subscribe ka na sa channel at kung nagustuhan mo ang video. Malaking tulong yon para malaman kung sinusuportahan mo ako at nag-enjoy ka sa mga kwento ko. CJ, tuloy na tayo. Sa loob ng kalahating oras, tunog lang ng oasan ang kasama namin. Iniiwasan ni Lorena na tignan ako. Si Tomas naman, hindi matigilan sa cellphone niya. Ako naman, tinitingnan ko ang mantel na may talsik ng sopas. Naalala ko kung ilang beses akong nagluto para sa kanila. Ilang gabi akong nagbantay ng lagnat. Ilang beses akong nanalangin na huwag silang kulangin kahit kailan. Tay, pamilya tayo. Madalas niyang sabi noon nung bata pa siya. Napaka-ironic. Ngayon, itinaboy niya ako sa bahay na ako mismo ang nagtayo ladrilyo sa ladrilyo gamit ang mga kamay kong pagod na ng manggagawa at likod kong naputol sa dalawa. Hindi ang kahihiyan ang masakit, ang pagkalimot ang masakit. Kasi ang pagkalimot ng anak ay hindi ka pinapatay agad. Unti-unti kang pinapatay, parang kandila na kulang sa oxygen. Nang eksaktong 7 oras 30 minuto, may kumatok sa pinto. 3 malakas pero mahinahong katok. Parang bawat isa ay nag-anunsyo ng katapusan ng isang panahon. Si Tomas ang tumayo para magbukas. Pagbukas ng pinto, parang nag-iba ang hangin. Naroon siya, si German Rivera, naka-Amerikana na itim. Buhok ay nakaayos pabalik. Matanda na ang mukha, pero pareho pa rin ang matigas na tingin na naalala ko. Matagal na kaming magkasosyo noon. Nung pareho pa kaming nangangarap magtayo ng maliit na construction company. Lahat ng pera ko, ipinuhunan ko. Siya naman ang nag-asikaso ng iba. Nang magkasakit ang asawa ko, ibinenta ko ang parte ko para sa gamutan at hindi niya yon makalimutan kailanman. Magandang gabi, sabi ni German habang masukot na pumasok. Natulala si Lorena. Si Tomas ay napaayos ng tayo para itago ang kaba. Pwede bang malaman kung anong ginagawa mo rito? Tanong ng manugang ko. Dumating ako para sunduin ang kaibigan ko. Sagot ni German nang hindi man lang tumingin sa kanya. Tiningnan niya ako. Handa ka na, Victor. Handa na,
Sabi ko habang tumatayo. Sa wakas ay nag-react si Lorena. Anong nangyayari, Tay? Saan ka pupunta? Sa lugar kung saan naalala pa ng tao kung ano ang ibig sabihin ng salitang pamilya. Nagtaka siya. Hindi ko maintindihan. Hindi mo kailangang maintindihan, Lorena. Tignan mo na lang at matuto ka. Humarap sa akin si German. May gusto ka bang dalhin? Wala na akong gustong dalhin mula sa bahay na to. Tumawa si Tomas ng may pang-alipusta. At saan ka pupunta? Mamumuhay sa awa ng kaibigan mo. Tiningnan siya ni German nang may katahimikang nakakabalisang. Nagkakamali ka, iho. Hindi sa awa ko mamumuhay si Victor. Hindi. Hindi siya mamumuhay sa sarili niya. Namula si Lorena. Sarili niya. Anong ibig mong sabihin? Ngiti lang si German. Mamaya malalaman mo. Inabot niya ang braso niya at sabay kaming lumabas. Habang tumatawid kami sa pintuan, lumingon ako at tiningnan ang anak ko. Sandali akong naniwala na may pagsisisi sa mata niya. Pero agad niyang itinago. Tay, pamilya tayo, huwag mo tong gawin, sigaw niya. Huminto ako nang hindi lumilingon. Ang pamilya, nag-iingat sa isa't isa, Lorena, hindi itinaboy. At isinara ko ang pinto. Nasa labas ang itim na SUV ni German. Eleganteng, tahimik. Dahan-dahan akong sumakay. Habang umandar kami sa kalye, lumiit na ang mga ilaw ng bahay ko sa salamin sa likuran. Alam kong darating ang araw na tatawagan mo ako. Sabi ni German habang nagsisigarete. Matagal bago ko ginawa, siguro. Hindi, sakto lang sa oras. Tumingin ako sa labas. Buhay pa rin ang lungsod, walang pakialam, parang walang nangyari. Pero sa loob ko, may namatay at may bago namang nagsisimula. Alam kong hindi lang pagtakas ang gabing yon. Simula ng hustisya ko yon. Dahan-dahan ang takbo ng sasakyan sa mga ilaw ng lungsod. Tahimik si German sa pagmamaneho at pinasasalamatan ko yon. Minsan kasi, dinudumihan lang ng salita ang alam na ng kaluluwa. Tiningnan ko ang refleksyon ko sa bintana. Matandang pagod ang mata at puno ng peklat ang puso. Naitanong ko sa sarili ko kung kailan pa nasira ang buhay ko. Kung kailan pa ako naging hadlang sa mata ng anak ko sa halip na tatay. Siguro nasa nakaraan ang sagot, sa mga taong parang walang hanggan, kahit ang pag-ibig. 9 na taong gulang lang si Lorena nang magkasakit si Clara. Malubha ang diagnosis, cancer na advance. Ako noon, nagtatrabaho sa construction company na halos hindi ako makahinga. Umuwi ako bago mag-umaga at uwi ng tulog na siya. Pero bawat sentimo ko, para sa gamutan niya. Naalala ko isang gabi sa hospital, hinawakan ako ni Clara sa kamay at mahina ang boses na nagsabi, Victor, kung may mangyari sa akin, mangako ka sa akin na hindi mo pababayaan si Lorena na makalimutan kung ano ang pag-ibig. Pangako ko yan, sagot ko, at naramdaman ko kung paano unti-unting lumalamig ang kamay niya. Tinupad ko ang pangakong yon ng buong buo. Naging ina, ama, kaibigan, kanlungan ako. Walang pakialam kung magutom ako, basta makapag-aral siya. Ibinenta ko ang coats ko, mga tools ko, ang wedding ring ko, lahat. Nang mag-16 siya, binilhan ko siya ng kauna-unahang damit pang prom. Simple lang, kulay ivory. Umiyak siya sa tuwa at nyakap ako ng mahigpit na parang sasabog ang dibdib ko. Mahal na mahal kita, Tay, sabi niya noon, at akala ko walang makakawasak noon. Pero ang buhay, parang semento na unti-unting nagkakrak, nagsimulang magpakita ng bitak. Dumating ang unang pagbabago nang makilala niya si Tomas. Isang lalaking maayos ang damit, may tiwalang ngiti, at matalas na tingin. Mula noon ko pa alam na hindi maganda ang dala niya. Sobrang tiwala sa sarili. Sobrang charming at may gutom na hindi nabubusog ng pagmamahal. Mabuting lalaki siya, Tay, sabi ni Lorena noon na puno ng pag-asa. At anong hanap buhay niya? Nagsisimula pa lang ng negosyo, kailangan lang ng kaunting tulong. At akala mo ako ang tulong na yon. Hindi naman sa ganoon, pero kung matutulungan mo siya, magiging tanda ng tiwala yon. Matulungan siya. Ang salitang yon ang humabol sa akin sa loob ng maraming taon. Ang pagtulong ay ibigay ang pera ko, contacts ko, oras ko. Unti-unti, napuno ng presensya niya ang bahay ko at nagsimula ng maubos ang buhay ko. Si Tomas na ang nagdedesisyon kung ano ang bibilhin, paano gagastusin, kahit anong oras ako pwedeng manood ng TV. Nang magreklamo ako, sinabi ni Lorena, Tay, huwag kang Siya lang naman ang gustong tumulong sa'yo. Tulungan ako sa ano, na makalimutan kung sino ako. Yon ang simula ng katapusan. Lumipas ang mga taon at lalong lumiit ang pwesto ko sa sarili kong bahay. Una, ang kwarto ko. Tay, i-remodel natin to para marentahan at may extra income. Then ang favorite kong upuan. Tay,
Luma na yang upuan. Itapon na natin. At sa huli, ang opinyon ko. Tay, tigilan mo na ang pakikialam sa desisyon namin. Hindi ko napansin na habang mas tahimik ako, lalong nawawala ako. Hanggang isang araw nakarinig ako ng usapan na sumira sa kaluluwa ko. Hindi na natin kaya to, sabi ni Tomas. Inuurong tayo ng tatay mo. Tatay ko yan, sagot ni Lorena na pagod ang tono. Tatay na walang trabaho, sumasakop ng space, gumagastos ng pera. Huwag mong sabihin yan. Kung ganoon, magdesisyon ka, siya o ang buhay natin. Sumandal ako sa pader. Parang nawawala sa kamay ko ang mundo. Walang sagot si Lorena at ang katahimikan na yon ang pinakamalupit na hatol. Noong ibinigay niya sa akin ang ultimatum, asilo o kulungan ng aso, hindi na ako nagulat. Nararamdaman ko na, kailangan ko lang marinig para kumpirmahin na wala nang natira sa pag-ibig na pinalaki ko. Pero ang hindi niya alam ay minsan ang katahimikan ng tatay ay hindi kahinaan, estratehiya yon. Lagi niyang sinasabi sa akin si German. Ang lalaking tahimik kapag hinuhumilihan ay hindi talo. Nagmamasid siya kung paano lulubog ang iba. At marami na akong nakita. Dumating kami sa bahay niya noong gabing yon. Isang modernong mansyon, malawak, amoy marmol at kapangyarihan. Pagpasok ko, sinalubong ako ng asawa niyang si Teresa nang may mainit na ngiti. Victor, sa wakas. Marami raw kaming ikinuwento sa kanya ni German. Salamat, anak. Pasensya na kung gabi na ako dumating. Naku, bahay mo to. Ang salitang, bahay mo to, ang gumimbal sa akin. Matagal nang walang nagsasabi noon na walang bahid ng sarkasmo. Tahimik kaming kumain. Naghain si Teresa ng sopas at mainit na tinapay. Pagkatapos, tiningnan ako ni German at sinabi, dito ka muna hanggat gusto mo, pero bukas pag-usapan natin ang mas mahalaga. Ano yon? Tanong ko. Hustisya. Bumalik sa dibdib ko ang salitang yon. Hustisya. Hindi paghihiganti. Hindi galit, hustisya. Noong gabing yon, natulog ako sa maluwag na kwarto. Malinis ang kumot at amoy lavender. Isinara ko ang mata at sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi ako nanaginip ng sigawan o pintong isinasara. Nanaginip ako kay Clara, ngiting-ngiti sa bukid ng sunflowers. Sabi niya sa mahinang boses, tama na, Victor. Hindi para parusahan, kundi para maturuan. Nagising ako na may luha sa mata at alam kong ang plano na nagsimula sa isang tawag ay magbabago ng lahat. Kasi pwede ngang masira ang pag-ibig. Pero kapag nagdesisyong tumayo ang isang tatay, nanginginig ang mundo. Natagpuan ako ng umaga na nakaupo sa tabi ng bintana na may tasa ng kape sa kamay at puno ng alaala ang isip. Sumisilip ang araw sa kurtina, ginintuan ang kwarto. Kaunti lang ang tulog ko, pero hindi dahil sa lungkot. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, malinaw ang isip ko. Narinig ko ang yapak ni German na palapit. Lagi siyang punctual, yung tipo na naniniwala na hindi sinasayang ang oras, iginagalang. Pumasok siya ng walang ingay, may daladalang dossier. Magandang umaga, matandang kaibigan, sabi niya. Magandang umaga, German. Handa na akong marinig ang sinimulan mo kagabi. Handa na, sagot niya, umupo sa harap ko. Binuksan niya ang dossier at inilagay sa mesa. May mga lumang papel sa loob, notarized documents, lumang litrato at isang kontrata na agad kong nakilala. Naalala mo ba to? Tanong niya. Siyempre, yung kontrata ng kompanya na itinatag natin noon. Tama. Noong ibenta mo ang parte mo para sa gamutan ni Clara. Nangako ako sa sarili ko na balang araw ibabalik ko sa iyo ang sayo. Tiningnan ko siya ng may gulat. Pero sinabi ko namang hindi na kailangan. Ganoon ang pagkakaibigan at pag-ibig. Dagdag niya ng seryoso. Pero ang pag-ibig ay hindi binabayaran ng salita. Victor, iginagalang sa gawa. May inilabas siyang isa pang dokumento at isinilid sa akin. Mahigit 2 dekada na. Lahat ng kinita ng kompanya ay hinati sa 2. Kalahati ay sa pangalan mo pa rin. Anong sinasabi mo? Hindi ko kailanman isinara ang partnership. Legal ka pa rin co-owner. Parang tumalon ang puso ko. Impossible yan. Pirmahan ko ang pagbebenta. Pero pirmahan mo lang ang simbolikong kasulatan. Hindi ko kailanman ay rehistro. Natigilan ako, hindi alam ang isasagot. Sa loob ng maraming taon, simple lang ang pamumuhay ko. Hindi ko alam na sa papel. May-ari pa rin ako ng kalahati ng construction company na ngayon ay nagkakahalaga na ng milyon-milyon. Lumapit sa akin si German. Akala ng anak mo at ng asawa niya na natalo ka na nila. Pero ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa perang ninakaw nila sa pamamagitan ng kasinungalingan, kundi sa maaari mo na ngayong desisyunan. Huminga ako ng malalim. At anong imumungkahi mo? Nagsindi siya ng sigarilyo.
Hustisya, pero hindi yung sumisira, yung nagtuturo. Maging malinaw. Pabayaan natin sila mismo ang magpalubog sa sarili nila. Paano? Bibigyan natin sila ng eksakto kung ano ang gusto nila palagi. Pera, poder, oportunidad. At titingnan natin kung anong gagawin nila roon. Tiningnan ko siya ng may pagka-curious. Anong plano mo? Una, magkakabati kayo. Sasabihin mong mali lang ng pagkakaintindi. Tatanggapin mong umalis ka na. Pero may gusto kang iwan para sa kinabukasan nila. At anong iwan ko? Peking dokumento, isang testamento na nagsasabi na kapag namatay ka, mapupunta sa kanila ang shares mo sa kumpanya ko. Napatawa ako nang hindi makapaniwala. At anong magagawa noon? Ipapakita kung sino talaga sila. Lagi nang sinisira ng kasakiman ang maskara. Tama si German. Kilala ko si Thomas. Hindi siya makakatanggi sa tukso. At ikaw, anong makukuha mo rito? Tanong ko nang may pagdududa. Katahimikan. Sawang-sawa na ako makita ang mabubuting tao na nagdurusa ng tahimik. Panahon na para may mag-ayos ng mga bagay-bagay. Noong umagang yon, magkasama kaming nag-almusal. Tahimik na nakikinig si Teresa, yung katahimikan ng mga babaeng marunong. Nang ikwento sa kanya ni German ang plano, tumango siya ng dahan-dahan. Victor, sabi niya sa akin, minsan ang mga leksyon na pinakamasakit ang siyang nag-iiwan ng marka. Ayoko naman silang saktan, Teresa, gusto ko lang maintindihan nila. At maintindihan nila, sabi niya, sa paraan nila. Natapos ang almusal ng tahimik. Parang makapal ang hangin. Parang hinihintay ng universo ang susunod na galaw. Bandang tanghali, dinala ko ni German sa opisina niya. Isang matayog na building sa gitna ng lungsod. Puno ng parangal ang mga dingding. Litrato kasama ang mga politiko at negosyante at malaking gold plaque na may pangalan niya. Sa entrance, iginagalang siya ng mga empleyado. Pero ang pinakagulat ko ay ang nakita ko sa pinakadulong dingding. Larawan ko, mas bata pa, nakabalde kasama ang kanya. Lagi ko yang inilagay diyan. Sabi niya nang mapansin ang gulat ko. Bakit? Kasi lahat ng meron ako, nagsimula sa'yo. May bumara sa lalamunan ko. Minsan nang naramdaman kong walang kwenta. Matanda. Nakalimutan na at hindi ko alam na bahagi pa rin ako ng isang bagay na mas malaki. May inabot siyang folder. Narito ang mga dokumentong gagamitin natin. Huwag kang mag-alala, handa na lahat. At anong gagawin ko ngayon? Babalik ka sa bahay. Sa bahay? Tanong ko ng guluhan. Sa bahay na itinaboy kanila. Naging seryoso ang tingin niya. Panahon na para matuto silang harapin ang tingin ng lalaking walang takot. Noong gabing yon, pagdating ko, madilim ang bahay. Si Lorena ang nagbukas ng pinto nang may gulat sa mukha. Tay, anong ginagawa mo rito? May nakalimutan ako. Sagot ko ng mahinahon. Ano? Ang dignidad ko. Napaatras siya ng guluhan. Lumabas si Tomas sa likuran, halatang galit. Akala ko pupunta ka na sa asilo. Nagbago ang isip ko. Sabi ko habang inilalabas ang sobre na ibinigay sa akin ni German. At ano yan? Tanong ni Lorena. Ang testamento ko. Agad namang tahimik. Naramdaman ko ang pagbilis ng hininga nila. Humakbang si Tomas. Testamento. Gusto kong ayusin ang lahat bago ako umalis. Kumurap si Lorena para panatilihin ang composure. Hindi naman kailangan, tay. Kailangan. Sagot ko ng may maliit na ngiti. Hindi natin alam kung sino ang makakaangkin kapag namatay ang isang tao. Iniwan ko ang sobre sa mesa at tiningnan sila. Bukas dadating ang notaryo para pirmahan. Tinalikuran ko sila at lumabas bago pa sila makapagsalita. Dahan-dahan kong isinara ang pinto at habang bumababa sa hagdan, alam kong nagsimula na ang laro. Noong gabing yon mula sa bintana ng kotse, tiningnan ko ang bahay na nailawan. May mga anino akong nakitang gumagalaw sa loob. Alam kong hindi nila matitiis hanggang bukas na buksan ang sobre, at ang pagkainip na yon ang magiging simula ng pagbagsak nila. Kasi ang pinakamasamang bitag ay hindi yung ginagawa sa galit, kundi yung ginagawa sa katotohanan. Kinaumagahan, nagising ako bago pa sumikat ang araw. Amoy basa ang lupa at bagong timplang kape. Nasa dining table na si German, nagbabasa ng mga papel sa bahay niya. May katahimikan siyang taglay na laging may kalkuladong plano sa likod. Nakatulog ka ba ng maayos, Victor? Tanong niya. Masyado pang maayos. Matagal na nang huli akong nakatulog ng ganoon. Perfect, sabi niya habang nagsasalin ng kape. Kasi ngayon magsisimula ang tunay na pagsubok. May inabot siyang saradong sobre. Ano to? Eksaktong kopya ng peking testamento na iniwan mo kagabi. Hindi nila bubuksan nang hindi muna nagtatanong. Makikita mo. At anong gagawin nila?
Gagawin ng bawat magnanakaw bago magnakaw. Tiyaking hindi sila nakatingin ng biktima. Ngumiti ako. Alam ko na ang ibig niyang sabihin. Samantala, sa dating bahay ko, siguradong parang bagyo ang atmosphere. May imagine ko si Lorena nakabado na naglalakad-lakad habang hawak ang sobre. Si Tomas naman, mas malamig, mas kalkulado. Walang sense maghintay sa notaryo. Siguro sabi niya. Kailangan nating malaman kung ano nang nakasulat. Pero Tomas, kung malaman ni tatay, matandang ulol na ang tatay mo. Kung may talaga siyang ari-arian, ito na ang pagkakataon natin. Sa loob ng maraming taon ng kasal nila, naging refleksyon na ni Tomas ang anak ko. Isang babaeng hindi na makilala kung saan ang pag-ibig at kung saan ang kaginhawahan. Ayon sa ikinuwento sa akin ni German mamaya, 9:00 pa lang ng umaga, tumawag na raw sila sa opisina niya. Sino sila? Tanong ng sekretarya niya. Lorena at Tomas Morales, sagot nila at walang pag-aalangan sabi niya. Sabihin mo tatanggapin ko sila 11:00. Nakatingin ako sa lahat mula sa malayo, nakapark sa harap ng plaza. Medyo bukas ang bintana ng kotse. Pumasok si German sa building kasama ang 2 empleyado. Naka-gray suit at may aura na pinagsama ang kapangyarihan at kagandahang asal. Yung klaseng presensya na iginagalang kahit hindi pa nagsasalita. Makalawa oras ang lumipas. Alam kong papunta na sila. Nakadamit si Lorena ng eleganteng damit. Yung madalas niyang suot sa mga high society events. Kahit halata sa mukha niya ang isang gabing walang tulog. Si Tomas naman, naka-inflated ang dibdib at nagniningning ang mata sa kasakiman. Pagpasok nila sa opisina ni German, tumayo siya at binati sila na parang walang alam. Magandang umaga. Sa ano ko po matutulungan? Tanong niya ng may sukatan na kabaitan. Tumikhim si Tomas. Dumating kami bilang kinatawan ng biyenan ko, si G. Victor Morales. Sagot ni German na may ngiti na halos hindi makita. Hindi niya sinabi na magpapadala siya ng kinatawan. Alam niyo naman, matanda na. Dagdag ni Tomas na may peking pagpaus. Pero gusto lang naming kumpirmahin ang ilang detalye tungkol sa partnership niya. Tiningnan lang siya ni German ng walang imik. Tinatamasa ang awkward na katahimikan. Tapos, nang mahinahon, kinuha ang pluma at nagsulat ng kung ano sa papel. Partnership, anong ibig mong sabihin? Noon po siyang partner niyo, hindi ba? Matagal na yon, siguro. Bakit niyo po tinatanong? Sumabat si Lorena na may nervousing ngiti. Kagabi po, may iniwang dokumento sa amin, isang testamento. Sabi doon, may shares pa rin daw siya sa kumpanya niyo. At ano naman kung meron? Gusto lang po naming siguraduhin na totoo. Lumapit si German. At kung totoo, ngumiti si Tomas na may yabang na kilala ko. Kung ganoon, lohikal na ipagpalagay na mapupunta sa anak niya ang mga shares na yon. Hindi. Tumango si German ng dahan-dahan. Lohikal, pero hindi makatarungan. Natigilan sila. Tiningnan siya ni Lorena nang hindi maintindihan. Pasensya po. Ganito kasi yan, anak, sabi niya ng malalimang boses. Hindi lang partner ang tatay mo. Siya ang nagligtas ng kumpanya na to. Ako noon, lugmok na, at ibinenta niya ang lahat para tulungan ako. Alam ko na po yan. Putol niya ng hindi komportable. Hindi mo alam, sagot ni German ng matigas. Kasi kung alam mo, hindi mo hahayaang bastusin siya ni Tomas sa sarili niyang bahay. Bumaba ang tingin ni Lorena. Sinubukan ni Tomas na bawiin ang kontrol. Hindi kami pumunta rito para makinig ng sermon, G. Rivera. Alam ko, pumunta kayo para sa mana. Naging makapal ang katahimikan. Dahan-dahan tumayo si German at lumakad papunta sa bintana. Tingnan nyo, mga bata, hindi laro ang kumpanya ko. At kung may kaunting sentido kumun kayo, maintindihan nyo na ang perang hindi pinaghihirapan ay nagiging lason. Napasinghot si Tomas. Pinagbabantaan nyo po ba kami? Sagot ni German habang humaharap sa kanila. Pinag-iingat ko kayo. 11:00 media. Lumabas sila ng opisina na nasaktan ang pride at mas lalo pang gising ang curiosity. Tinrato sila ni German ng may kortesya. Pero nagpakawala siya ng sapat na parirala para panatilihin silang nakasuspense. Eksakto ang kailangan natin. Nang tumawag siya mamaya para ikwento, masaya ang boses niya. Mas malala pa sa inaakala ko. Talaga ba? Yung Tomas na yon, hindi man lang itinago ang kasakiman. At ang anak mo, natigilan. Natatakot ang anak mo. Sa ano? Sa mawala ang bagay na hindi naman niya pag-aari kailanman. Noong hapon na yon, dumaan ulit ako sa dating bahay ko. Nakababa ang kurtina at naka-on ang mga ilaw. Mula sa labas, narinig ko ang mga sigawan. Sumisigaw si Lorena. May tinamaan si Tomas. Hindi ko narinig ang mga salita. Pero hindi ko na kailangan. Alam kong ang pera,
Kahit pa imahinaryo pa, ay nagsisimula na nilang paghiwalayin. Ngumiti ako sa sarili, hindi dahil natutuwa ako sa gulo nila, kundi dahil alam kong ang bitak na yon ang magiging pintuan ng katotohanan. Bandang gabi, tumawag ulit si German. Handa na lahat, Victor. Bukas, anyayahan natin silang mag-dinner. Dito. Gusto ko silang marinig mula mismo sa bibig ko kung ano talaga ang meron ka. At anong meron ako, German? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Higit pa sa inaakala nila, matandang kaibigan. So anong plano? Hayaan nating mahulog ang katotohanan sa kanila na parang salamin at tingnan kung may tapang silang tingnan ang sarili. Binaba niya. Tiningnan ko ang langit. Maliwanag ang gabi. Nagniningning ang mga bituin at may katahimikan na nauna sa malalaking pagbabago. Alam kong simula bukas, hindi na magiging pareho ang lahat, para sa kanila man o sa akin. Kinabukasan ng gabi, inayos ni German ang dinner. Ang bahay niya, eleganteng pero simple, naglipwesto ng maligamgam na ilaw na nagbigay ng solemneng, halos theatrical na atmosphere. Maaga akong dumating. Si Matilda, ang kasambahay, inaayos pa ang mga kubyerto. Dapat perfect ang lahat, kasi hindi ordinaryong family dinner yon. Bitag na nakabalot ng magagandang asal. Si German, perpekto pa rin ang hitsura. Nagche-check ng huling detalye. Sigurado ka bang handa ka na rito, Victor? Tanong niya. Higit pa sa handa, sagot ko. Nababahala lang ako sa makita siya. Si Lorena. Tumango ako. Hindi ko siya kinamumuhian, German. Madali yon. Mas komplikado ang nararamdaman ko. Disappointment, pity at kaunting pag-asa na may natira pa sa anak na pinalaki ko. Ngumiti si German. Kaya nga, ngayong gabi malalaman natin kung sulit pa ang pag-asang yon. Eksaktong 8:00, may kotse ang huminto sa harap ng bahay. Mula sa bintana, nakita ko silang bumaba. Si Lorena na nakaitim na simpleng damit, maingat ang make-up. Si Tomas na naka-dark suit, peking ngiti at paihong ambisyosong mata. Binuksan ni Matilda ang pinto at inakay sila sa salon. Magandang gabi, sabi ni Lorena habang tumitingin-tingin. Ang ganda ng bahay. Salamat, sagot ni German habang kinamayan siya. Natutuwa akong napunta kayo. Then humarap siya sa akin. Siguro hindi nyo inaasahan na makikita nyo ako agad. Ano? Naging awkward ang katahimikan. Nalunok ni Lorena. Nagkunyaring magalang si Tomas. Magandang gabi, Don Victor. Magandang gabi, Tomas. Nagkamayan kami. Malamig ang kamay niya. Naupo kami. Nagsimula ang dinner na magaan ang usapan. Pero halos makapatid ang tensyon. Walang gustong magsalita tungkol sa tunay na dahilan ng pagtitipon, hanggang sinira ni German ang katahimikan. Lorena, sabi niya ng mahinahon, hiniling sa akin ng tatay mo na anyayahan kayo para malinawan ang ilang bagay. Malinawan? Tanong niya na nagkukunwaring gulat. Tungkol sa partisipasyon niya sa kompanya ko. Nagliwanag ang mata ni Tomas. Tungkol doon, pagsusumikang maging casual. Akala namin wala na yon. Ngiti lang si German. Meron pa. Binago niya ang tono. Ang kabaitan ay naging surgical precision. May inilabas siyang leader folder at inilagay sa mesa. Narito ang original documents ng partnership na itinatag namin mahigit 30 taon na ang nakalipas. Tiningnan siya ni Lorena na nakabuka ang mata. So totoo. Higit pa sa totoo. Co-owner pa rin ang tatay mo. Hindi na itinago ni Tomas ang ngiti. Magandang balita yan, G. Rivera. Natutuwa kaming maayos ang lahat. Tinitigan siya ni German. Maayos. Hindi ko akalain. Bakit po ninyo sinabi yan? Kasi nasisira ang kaayusan kapag nawala ang pasasalamat. Katahimikan. Bumaba ang tingin ni Lorena. Sinubukan ni Tomas na panindigan ang posture. Hindi ko po maintindihan kung anong ibig ninyong sabihin. Ang ibig kong sabihin, sabi ni German ng matigas ang boses, ang pera ay makakapagpagawa ng bahay, pero hindi budhi. Malalim ang paghinga ni Lorena. G. Rivera, sa lahat ng respeto, hindi po makatarungan na ganito ang pag-usapan. Hindi niyo po alam ang pinagdaanan namin. Tama ka, anak. Mahina kong sumabat. Hindi ko alam ang pinagdaanan ninyo. Pero alam ko ang pinagdaanan ko. Tinitigan ko siya sa mata. Pinalaki kita gamit ang mga kamay ko. Ibinenta ko ang mga tools ko para makapag-aral ka. Nagutom ako para may libro ka. At isang araw, nang humingi ako ng kaunting space para tumanda ng mapayapa, binigyan mo ako ng 2 opsyon, asilo o kulungan ng aso. Napapikit si Lorena na parang sinampal ng mga salita ko. Inilagay ni Tomas ang kamay niya sa kamay niya. Pero inalis niya. Tay, bulong niya. Hindi pa, anak.
Humugot ako ng hininga. Hindi kita dinala rito para mapahiya. Dinala kita rito para makita mo kung sino ang naging salamin ng ambisyon mo. Tumayo si German at pumunta sa side cabinet. May inilagay siyang kahoy na kahon sa mesa. Sa loob ay mga lumang litrato. Kasal namin ni Clara, birthday ni Lorena, mga unang plano ng kumpanya. Lahat ay hinalo sa mga notarized papers at newspaper clippings. Tingnan mo, sabi niya habang binubuksan ang isang litrato. Ang lalaking ito, ang tatay mo, ang nagbigay sa akin ng pagkakataon nang wala na akong lahat. Walang sense balikan ang nakaraan. Sagot ni Tomas ng hindi komportable. May sense, sabi ni German na nagtaas ng boses. Kapag ang nakaraan ay nagpapaalala kung sino ang karapat-dapat igalang. Tumayo si Lorena na nanginginig. Tay, hindi ko alam lahat to. Ayaw mong malaman, anak. Nakakabalahura sa iyo ang pag-ibig kapag hindi na magagamit sa pagpapanggap. Mabigat ang katahimikan na sumunod. Dumating si Matilda na may dessert, pero walang umabot. Tahimik si German, tiningnan si Tomas. Alam ko ang plano nyo. Namutla si Tomas. Ano? Anong sinasabi nyo? Akala nyo mapupunta sa inyo ang kumpanya ko? Hindi. Na ang testamento ni Victor ay magbibigay sa inyo ng kayamanan. Tiningnan siya ni Lorena nang may takot. Paano nyo po nalaman? Sabihin na nating magaling akong makinig at mas magaling ang mga kaibigan ko. Sabi niya habang tinitingnan ako. Dahan-dahan akong tumango. Ang dokumentong iniwan ko sa bahay ay pagsubok. Pagsubok, ulit ni Tomas. Gusto kong malaman kung may natitira pang pag-ibig sa inyo o puro numero na lang ang nakikita ninyo. Galit na tumayo si Tomas. Bitag to. Hindi. Sagot ko ng mahinahon. Buhay to na nagbabalik sa inyo ng refleksyon ng mga gawa ninyo. Tahimik na umiyak si Lorena. Mas masakit sa akin ang luha niya kaysa sa mga salitang binitawan niya noon. Tinakpan niya ang mukha at bumubulong. Patawarin mo ako, tay. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Alam mo, anak, sabi ko ng malungkot. Pero naiintindihan ko na rin na ang pagsisisi ay paraan din ng pagkatuto. Lumapit si German at inilagay ang kamay sa balikat ko. Nasabi na ang katotohanan, Victor. Tumango ako. Pero hindi pa tapos. Tiningnan ko silang dalawa. Bukas, gusto ko bumalik kayo sa bahay ko. May isa pa akong ipapakita sa inyo. Nagangat ng tingin si Lorena ng guluhan. Ano? Ang tunay naman na, sagot ko. Sinubukan ni Tomas na sumagot. Pero pinigilan siya ni German sa isang tingin. Makinig ka na lang, sabi niya ng matigas. Minsan ang pinakamalaking kayamanan ay hindi nasa pera, kundi sa leksyon na nag-iwan ng marka sa balat. Walang salitang lumabas sila ng bahay. Tiningnan ko silang umalis mula sa bintana. Si Lorena ay ilang hakbang sa likod ng asawa niya. Nakabalikat. Si Tomas naman, matigas pa rin ang tayo na may galit na pinipigilan ng taong ayaw matalo. Tiningnan ako ni German at sinabi, ngayon magsisimula ang pangalawang yugto, Victor. At ano yon? Ang pinakamahirap. Hayaan nating gawin ng pagsisisi ang trabaho niya. Tumango ako. Alam kong tama siya. Minsan ang parusa ay hindi kailangan ng sigawan, ni paghihiganti, ni korte. Kailangan lang ng malinis na salamin at katahimikan ng budhi. Ang umaga ng susunod na araw ay may mapanlinlang na katahimikan. Mula sa bintana ng kwarto na inilaan sa akin ni German, tiningnan ko ang hardin na nababalot ng hamog. Malamig ang simoy, pero makapal ang hangin na puno ng premonisyon. Alam kong magiging decisive ang gabing yon, hindi lang dahil lalabas ang katotohanan, kundi dahil susubukin nito kung may natitira pang kaluluwa sa anak ko. Pumasok si German sa kwarto nang walang katok. Gaya ng dati namin noon na magkasama pa kaming nagtatrabaho, dekada na ang nakaraan. Handa ka na bang isara ang bilog, matandang kaibigan? Tanong niya na may pagod na ngiti. Handa, sagot ko. Pero hindi ko ikakaila na natatakot ako. Natatakot sa ano? Na makita na wala nang mabuti sa kanya. Inilagay ni German ang tasa ng kape sa mesa. Minsan, para linisin ang sugat, kailangan munang buksan. Sa buong araw, ginawa ng may military precision ang mga preparasyon. Inimbitahan ni German ang ilang partners ng kumpanya. Ang notaryo na taglay niya pamula pa noong 80s at kahit ilang lokal na journalist para i-document ang parangal. Walang nakakaalam ng tunay na dahilan ng dinner na yon maliban sa aming dalawa. Si Matilda ang tumulong sa akin mag-ayos ng damit. Habang inaayos ang buhol ng necktie ko, sinabi niya, mabuti ang puso ninyo, Don Victor, pero tandaan ninyo na ang pinakamalakas na hampas ay hindi galing sa galit, kundi sa disappointment. Alam ko, anak. Pero kailangan pa rin malaman ng lahat. Eksaktong 8:00, nagsimula nang dumating ang mga bisita. Parang movie set ang main salon ng bahay ni German.
Maligamgam na ilaw, kumikinang na baso, mahinang usapan ng mga eleganteng tao. Nakatayo ako sa tabi ng malaking bintana para panatilihin ang katahimikan ko. Nakita ko silang pumasok. Si Lorena na naka-dark red dress, maayos ang buhok. Si Tomas, perpekto, na may victorious na ura ng taong akala ay panalo na. Lumapit sila para batiin. Tay, sabi niya na may practice ng ngiti. Salamat sa pag-imbita sa amin. Walang anuman, anak. Gusto ko gawing unforgettable ang gabing to. Naupo kami. Nagsimula nang umikot ang wine, nahahalo ang tawa sa expectation. Pero sa ilalim ay nararamdaman ng lahat na may nagbubuntong hininga. Noon tumayo si German, hinampas ng mahina ang baso ng kutsara para humingi ng atensyon. Mga kaibigan, mga kasamahan, simulan niya ng matigas ang boses. Hindi lang para kumain tayo, narito ngayon. Narito tayo para ipagdiwang ang isang moral na utang na mahigit 30 taon nang naghihintay na mabayaran. Tumigil ang bulong-bulungan. Nagkatinginan si Lorena at Tomas ng may curiosity. Nagpatuloy si German. Marami sa inyo ang nakakaalam na dekada na ang nakaraan. Sinimulan ko ang kumpanya na to kasama ang isang partner. Isang lalaking nagligtas sa akin ng lahat ay nawala na. Tumigil siya. Ang lalaking yon ay narito ngayon. Nakaupo sa gitna natin. Lahat ay tumingin sa akin. Tahimik lang ako. Mga Ginoo, patuloy ni German. Siya si Victor Morales. Nagpalakpakan ng lahat at naramdaman ko ang hindi inaasahang init sa dibdib. Nagpatuloy si German. Hindi kailanman humingi ng anuman si Victor, pero bilang lalaking may palabra de honor, hindi ako makakamatay ng tahimik kung alam kong nakalista pa rin siya bilang partner sa mga dokumento nang hindi niya natatanggap ang nararapat sa kanya. Hinigpitan ni Lorena ang napkin sa daliri. Inikiling ni Tomas ang ulo para intindihin ang naririnig. Kaya't, sabi ni German habang itinataas ang folder, desidido akong opisyal na ilipat ang kalahati ng mga shares ko sa kompanya sa pangalan ni Victor Morales. Naging sorpresa ang bulong-bulungan at napuno ng palakpak ang salon. Namutla si Lorena. Si Tomas naman, halos hindi na itinago ang kasakiman sa mata. Tiningnan ko ang mukha nila at alam kong nagbago na ang laro. Sa buong dinner, lumalapit ang mga bisita para batiin ako. May mga naalala ang dating projects. May mga nagpapasalamat sa halimbawa ng pagpapakumbaba ko. Tumango lang ako, ngumingiti, pero nasa isip ko si Lorena. Nakikita ko siyang tahimik, nagkukunwaring ngumingiti, habang nakikipag-usap si Tomas kay German. Sinusubukang kunin pa ang detalye. Nang maihain na ang huling plato, inanunsyo ni German, gusto kong magtoos. Lahat ay nagtaas ng baso. Ito ay para sa mga lalaking hindi nakakalimot. Para sa mga kaibigang nagtuturo na ang yaman ay hindi nasusukat sa numero, kundi sa katapatan. Itaas ko ang akin. At para sa mga anak, sabi ko noon, na may panahon pa para matandaan na ang pag-ibig ay hindi binibili ni minamana. Mahina ang palakpak. Bumaba ang ulo ni Lorena. Si Tomas ay nanatiling matigas, pero puro galit na pinipigilan ang tingin. Pagkatapos ng dinner, nagsimula nang umuwi ang mga bisita. Lumapit sa akin si German at bumulong. Naitanim na ang binhi. At anong susunod? Makikita mo ang ani sa madaling panahon. At hindi siya nagkamali. Noong gabing yon pa, habang nagpapaalam ako sa huling bisita, lumapit sa akin si Lorena. Nagniningning ang mata niya, pero hindi sa excitement. Puro anxiety. Tay, mahinang sabi niya. Hindi ko alam na ganoon ka ka-importante kay G. Rivera. Hindi ako ginagawang importante ng pera, anak. Ang mahalaga ay kung anong ginagawa natin dito. Alam ko, nagkautal siya. Pero kami ni Tomas, nag-alala kami sa'yo. Nag-alala. Ulit ko ng may irony. Ayaw naming mag-isa ka. Ang sweet naman bigla, sagot ko. Pero huwag kang mag-alala. Natuto na akong mamuhay kasama ang budhi ko. Hinawakan niya ang braso ko. Tay, pwede bang magsimula tayong muli? Alam kong naging matigas ako, pero, Lorena, putol ko siya. Kung galing sa pag-ibig ang mga salita mo, sapat na sa akin. Pero kung galing sa interes, itabi mo na lang. Natigilan siya na nanginginig ang labi. Mula sa malayo, pinapanood kami ni Tomas ng may suspicion. Nang umalis ako, nilakad ako ni German hanggang kotse. Nakita mo? Tanong niya. Natatakot siya, guluhan at natutukso. Kung ganoon, gumagana ang plano. Pero masakit, amini ko. Lahat ng mahalagang leksyon, masakit, Victor. Sumandal ako sa tungkod at tiningnan ang mabituing langit. At kung hindi siya matuto, German, malalaman mong ginawa mo ang lahat ng maaari. At yon, matandang kaibigan, ay sapat na. Sumakay ako sa kotse at umalis. Sa rearview mirror, nakita ko ang silweta ng anak ko sa pintuan.
Pinapanood akong lumayo. At alam kong may nagsimulang masira sa loob niya. Siguro ang pride, siguro ang puso o siguro lang talaga ang budhi. 3 araw lang ang lumipas mula sa dinner, na yon nang tumawag si Lorena sa akin sa unang pagkakataon. Si Lorena ang tumawag. Nanginginig ang boses niya, pero sinusubukang maging kasual. Tay, kamusta ka? Mabuti. Ikaw, anak. Mabuti rin. Hindi ko kasi matanggal sa isip ko ang nangyari kagabi. Matagal na gabi yon. May awkward na katahimikan sa kabilang linya. Yung uri ng katahimikan na napupuno ng pekeng salita. Gusto kitang makita, Tay. Gusto ka naming imbitahan ni Tomas na mag-lunch. Alam ko na eksakto kung anong sinusubukan nila. Malakas ang magnet ng pera at madaling magkunwaring pagmamahal ang kasakiman kapag may pagkakataon. Pero tinanggap ko pa rin. Sige, anak. Sabihin mo lang kung saan at anong oras. Nang ibaba ko ang telepono, si German na nakaupo sa harap ko at nagbabasa ng blueprints, nagangat ng tingin. Nagsimula na sila. Sabi mo nga, sagot ko na may half smile. Ngayon makikita mo kung hanggang saan ang kanilang drama. Huwag mo akong maliitin, German. Sagot ko ng mahinahon. Ako ang nag-imbento ng dramang yon noong nagkukunwaring ayos lang ako, para hindi makita ng anak ko na umiyak ako. Ang restaurant na pinili nila ay isa sa mga nagpapanggap na klase, pero nakatago ang vulgarity sa likod ng modernong dekorasyon. Dumating sila na 20 minuto ang late. Niyakap ako ni Lorena ng sobrang exaggerated na nakakatawa na. Tay, ang saya ko makita ka. Ako rin, anak. Hinawakan ni Tomas ang kamay ko. Don Victor, sabi niya na may forced smile. Natutuwa akong makapag-usap tayo bilang pamilya. Sana nga, iho. Sagot ko ng may studied calmness. Naupo kami. Nag-order sila ng wine, salad, steak. Halos hindi ako kumagat. Mas gustong-gusto kong manood. Si Lorena ang nagsasalita ng mga walang kwentang bagay, panahon, traffic, lano nilang mag-redcore ng bahay. Pero paminsan-minsan, may lumalabas na parirala na nagpapakita ng tunay niyang layunin. Tay, siguro ngayon maraming commitments ka na sa kompany. May ilan. Siguro nakakapagod mag-manage ng ganoong kalaking pera sa edad mo. Dagdag niya na may twisted smile. Agad sumabat si Tomas. Ang malalaking desisyon ay kailangan ng tulong. Mga taong mapagkakatiwalaan, halimbawa. Nagsekondo ako bago sumagot. Mga taong mapagkakatiwalaan. Ulit ni Tomas habang lumalapit sa akin. Kami, halimbawa. Ayan na. Nagsisimula ng malagot ang maskara. Nakikita ko. Sagot ko ng mahinahon. At anong klaseng tulong ang mayaalok ninyo? Hinigpitan ni Lorena ang baso niya. Tay, huwag mong kunin sa ganoon. Gusto lang namin samahan ka. Hindi ka nag-iisa. Hindi, anak. Sagot ko. Mas marami akong kasama kaysa inaakala ninyo. Katahimikan. Tama si German. Lagi nang nagpapakita ang ambisyon sa sarili niya. Pagkatapos ng lunch, iginiit nilang ihatid ako pauwi. Tinanggap ko. Alam kong gusto nilang makita kung saan ako nakatira ngayon. Kung magkano ang meron ko. Kung anong pwedeng kalkulahin. Pagdating namin sa tirahan ni German, namula ang mukha nila. Dito ka nakatira? Tanong ni Lorena ng gulat. Sa ngayon, sagot ko habang masukoy na pumasok. Ang laki, sabi ni Tomas habang tinitingnan ang mga painting. Bagay sa isang importanteng tao. Maalwang sinalubong sila ni Matilda. Nag-alok ng kape. Habang inihahanda niya, tinitingnan ko sila mula sa malayo. Bawat galaw, bawat salita, bawat ngiti ay estratehiya. Hinahawakan ni Lorena ang mga muebles. Si Tomas, sinusuri ang detalye. Hindi sila naghahanap ng usapan. Nagtatantya sila ng halaga ng pwedeng mawala kung hindi nila nilalaro ng maayos ang baraha. Tay, sabi niya, napag-isip-isip mo na ba kung anong gagawin mo sa kompany? Hindi pa, sinusuri ko pa ang options. Siguro pwede mong i-transfer ang parte ng shares mo sa isang mapagkakatiwalang tao. Miyembro ng pamilya halimbawa. Interesting idea, sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Pag-iisipan ko, naging satisfied si Tomas. Akala nila nakapag-progress sila, pero hindi nila alam na si German, mula sa opisina niya, nakikinig sa bawat salita sa security camera system. Nang umalis sila, pumasok si German sa salon. May halo ng disappointment at serenity ang mukha niya. Hindi pa 5 minuto, nagpakita na ng ngipin. Sabi mo nga, sagot ko. Pero hindi pa nila alam na kinakagat nila ay anino. Plano mo pa ring ituloy hanggang dulo. Gusto kong sila mismo ang magbigkas ng sentensya nila. Ngumiti si German. Kung ganoon, oras na ng pangalawang phase. Ano yon? Tanong ko ng curious. Ang donasyon. Anong donasyon? Bukas,
Ipapahayag mo publicly na idodonate mo ang parte ng shares mo sa isang social works foundation. At anong magagawa noon? Desperasyon. Kapag nararamdaman ng sakim na mawawala ang lahat, nagiging dangerous sila at nagpapakita ng tunay nilang kulay. Noong gabing yon, hindi ako nakatulog. Tiningnan ko ang lumang litrato ni Lorena. 6 years old siya at nakaupo sa balikat ko. Tumatawa habang binabasa kami ng ulan sa park. Naalala ko ang maliit niyang boses na nagsasabi, "Tay, kapag malaki na ako, alagaan kita katulad ng pag-aalaga mo sa akin." Isinara ko ang mata. Ang sakit ay hindi galing sa pagtataksil, kundi sa alaala ng pangakong nasira. Kinaumagahan, ginawa namin ang announcement. Nag-organisa si German ng press conference sa headquarters ng company. Mga journalist, kamera, photographer, lahat nandoon. May inabot siyang prepared speech, pero mas pinili kong magsalita mula sa puso. Sa loob ng maraming taon, nabuhay akong akala ko wala na akong lahat. Sabi ko sa harap ng mga mikropono. Pero natuklasan ko na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pinangangalagaan natin, kundi sa maibabalik natin sa mundo. Totoo po bang idodonate ninyo ang shares ninyo? G. Morales, tanong ng isang journalist. Ililipat ko sa isang foundation na papangalanan sa yumaong asawa ko, na si Clara, para matulungan ang mga kabataang walang kakayahan na makapag-aral ng engineering. Napuno ng palakpak ang hall. Sa first row, si Lorena at Tomas, petrified ang mukha, nagpipilit ngumiti para sa kamera. Mula sa podyum, tiningnan ko sila ng walang galit, pero may brutal na clarity. Alam kong hindi pride ang ngiti nila, takot yon. Pagkatapos ng lahat, hinawakan ako ni German sa braso at bumulong, "Tapos na." Sagot ko habang tinitingnan ang anak ko sa gitna ng tao. Ngayon na lang malalaman natin kung hanggang saan sila handang gawin. Noong gabing yon, pagbalik ko sa bahay, nag-vibrate ang cellphone ko. Bagong message mula kay Lorena. "Tay, kailangan nating mag-usap, importante." Ngumiti ako ng malungkot. Tuloy pa rin ang laro at sa pagkakataong to, sila mismo ang maghuhukay ng sarili nilang moral na libingan. Ang message ni Lorena ay dumating 11:11 ng gabi. Hindi ako nakatulog pagkatapos basahin. "Tay, kailangan nating mag-usap, importante." Wala nang iba, walang tono na magsasabi kung concern o strategy lang. Yung parirala lang na galing sa kanya ay pwedeng kahulugan ng anuman. Kinaumagahan, ikinuwento ko kay German. "Alam kong gagawin nila yan," sabi niya habang nagsasalin ng kape. "Naubos na sa kamay nila ang pera at hindi magtatagal ang desperasyon. Anong gagawin ko? Tanggapin mo sila. Pero hindi mo gustong ako lang ang kasama, di ba? Sa pagkakataong to, sin mo na to. Manonood lang ako mula sa malayo." At ganoon nga ang nangyari. Dumating si Lorena bandang hapon. Si Tomas ay nasa likuran, na may aura ng taong pumasok sa lupa na hindi niya pag-aari, pero nagkukunwaring kanya. Maalwang sinalubong sila ni Matilda. Kahit ang mga mata niya ay parang tinutusok sila. "Pasok kayo." Hinihintay na kayo ni Don Victor sa salon. Nakita ko silang pumasok at alam kong may dala silang rehearsed script. Dahan-dahan ang lakad ni Lorena. Parang sinusukat ang reaksyon ko. Si Tomas ay sumusunod na may folder sa ilalim ng braso. Nagkukunwaring calm. "Tay, simulan niya. Salamat sa pagdanggap sa amin. Lagi kong tinatanggap ang pamilya ko." "Anak," sagot ko nang hindi tumatayo sa upuan. "Tungkol sa foundation ang dahilan namin." Dagdag ni Tomas na may sweet tone. "Magandang project, pero sa tingin namin kailangan mo ng tulong sa pagmanage ng lahat." "Tulong?" tanong ko na nagkukunwaring gulat. "Siyempre, malaking pera yan. Malaking responsibilidad. Ayaw nating may magsamantala sa'yo." Tumango si Lorena. "Tay, ayaw naming may manlamang sa'yo. Pwede kaming tumulong mag-administer ng funds para transparent ang lahat." Transparent. Halos matawa ako sa irony. "Naintindihan ko," sabi ko. "At ano eksakto ang imumungkahi ninyo?" Binuksan ni Tomas ang folder. "May inihanda kaming joint management document. Panatilihin mo ang honorary directorship, pero kami ang maghahandle ng daily operations." Tiningnan ko siya nang hindi pumuputol. Nakalagay ang pangalan ko sa malaking letra sa papel. Isang kontrata na nakabalot ng kabaitan. Kapag binirmahan ko, mapupunta sa kamay nila ang lahat ng pera ng foundation. "Kita ko na pinaghirapan ninyo to," sabi ko habang pinag-cross ang kamay. "Gusto naming gawin to para sa'yo," sagot ni Lorena. "Para kay mama. Para kay mama." Ang paggamit sa pangalan ni Clara ang pinakamababang hampas. May bumara sa lalamunan ko. "Para kay mama." Ulit ko ng dahan-dahan. Sabi niya na halos umiiyak. Lagi mong gusto na buhay ang alaala niya, at ngayon gusto naming maging tagapagmana ng kanyang legacy.
Ang generous naman. Napansin ni Tomas ang tono at nagkunot no. May problema ba, Don Victor? Wala. Nagtatanong lang ako kung talagang akala ninyo, hindi ko na mabasa ang nasa pagitan ng mga linya. Tiningnan ako ni Lorena ng guluhan. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, sinusubukan ninyong nakawin sa isang matanda ang natitira na niyang dignidad. Parang sampal ang katahimikan. Nanginginig si Lorena. Sinubukan ni Tomas na panatilihin ang kontrol. Hindi ganoon ang tingin namin, Don Victor. Kung ganoon, ipaliwanag mo. Gusto lang naming tumulong. Yun lang. Tumulong sa pamamagitan ng legal clauses, hidden signatures at commissions. Naglaho ang kulay sa mukha nila. Hinigpitan ni Tomas ang panga. Hindi namin sasaktan kayo. Ginawa nyo na. Noong tinawag ninyo akong pabigat. Noong itinaboy ninyo ako sa sarili kong bahay. Bigla umiyak si Lorena. Tay, guluhan lang ako. Hindi, anak. Sabi ko habang tumatayo. Bulag ka, pero hindi dahil sa pag-ibig, dahil sa ambisyon. Tinakpan niya ang mukha. Sinubukan ni Tomas na lumapit, pero umatras siya. Alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot, Tomas? Naakala mo sapat ang talino mo para itago ang kasakiman mo. Pero ang kasakiman ay hindi nagtatago, naaamoy. Wala kang pruweba, sabi niya ng may galit. Hindi ko kailangan ng pruweba. Sagot ko ng mahinahon. May memorya ako. Then may mahinang click. Dahan-dahan tumasok si German sa kwarto. Hawak ang cellphone. Ay, kulang pa ang pruweba. Sabi niya na may malamig na ngiti. Namutla si Tomas. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, sabi ni German, na-record ko ang buong tableng usapan. Itaas niya ang device, bawat salita, bawat kasinungalingan. Tiningnan ako ni Lorena nang may takot. Tay, please, huwag mo tong gawin. To ang katotohanan, tanong ko. Hindi mo maintindihan, sabi niya na umiyak. Kapag lumabas to, mawawala sa amin ang lahat. Lahat ng hindi naman sa inyo, paliwanag ni German. Sinubukan ni Tomas na bawiin ang kontrol. Pwede tayong mag-inegosyete, sabi niya ng kabado. Burahin ang recording, gagawa tayo ng kasunduan. Wala ng kasunduan, putol ko. Matandang walang kwenta, sigaw niya at humakbang palapit sa akin. Pinigilan siya ni German sa malamig na tingin. Pinapapayo ko sa'yo, huwag mong subukan. Lumuhod si Lorena. Tay, please, sabi niya sa gitna ng iyak. Huwag mo akong iwanan ng ganoon. Ganoon ano, anak? Tanong ko habang tinitingnan siya ng may nasirang lambing. Walang pera o walang kaluluwa. Walang sagot siya. Napuno ng iyak niya ang kwarto. Sandali, mas masakit sa akin ang katahimikan niya kaysa sa anumang insulto. Pero napunta na ako na masyadong malayo para umatras. Umalis na kayo, sabi ko sa wakas. Ayaw ko nang makita ulit kayo hanggat hindi ninyo naiintindihan ang halaga ng salitang ibinigay. Hinawakan ni Tomas ang braso niya at marahas siyang itinayo. Tara na. Bago lumabas, lumingon siya sa akin. Pagsisisihan mo to. Siguro, sagot ko. Pero kahit paano, malinis ang budhi ko. Nang umalis sila, bumagsak ako sa upuan. Biglang bumigat sa akin ang mga taon. Lumapit si German at inilagay ang kamay sa balikat ko. Ginawa mo ng maayos. Hindi maganda ang pakiramdam ko, amini ko. Kasi mahal mo pa rin siya. Bulong ko. Pero minsan ang magmahal ay nangangahulugan din ng paglalagay ng distansya. Tahimik kaming dalawa. Sa labas, inuugoy ng hangin ang mga puno. Sandali akong naniwala na narinig ko ang boses ni Clara sa memorya ko. Bumubulong. Tapos na, Victor. Ngayon na sila matuto, kahit huli na. Isinara ko ang mata. Walang tagumpay, walang glory, walang revenge. Tanging malungkot na katahimikan. At ang katiyakan na ang hustisya, kahit masakit, ay nagpapalaya rin. Ang katahimikan pagkatapos ng bagyo ay mas malupit pa sa ingay mismo. Ang bahay ay natigil. Parang natatakot kahit ang mga dingding na sirain ang katahimikan. Umalis na si German papunta sa opisina niya. Ako na lang mag-isa. Ang tungkod ko nakasandal sa mesa at mabigat ang puso, higit sa pagod. Nanalo ako, pero hindi ko nararamdaman ang tagumpay. Nararamdaman ko ang emptiness. Ang hustisya ay hindi palaging nagdudulot ng aliw. Minsan nag-iwan lang na mapait na etyo na nagpapaalala kung gaano karami ang nawala mo para marating ito. Noong gabing yon, hindi ako kumain, naglagay lang ako ng